Okay. Meron tayong tinatawag na fix. Ito, libro ito, nabasa ko ito. Mindset. Meron tayong fixed mindset. Meron tayong growth. Ang importante sa utak natin, tandaan nyo ha, the growth mindset. Paki ulit, the growth mindset. Hindi ho ako nag-iimbento. May impact ko sa akin itong libro nito. Ano yung growth mindset? Ay, nako, nurse ako dito. Talaga, ito bigyan niyo sa akin. Nurse, hindi nurse. Kumikita ako ng, magkano kita ng nurse? Mga 60,000. Diba? Hindi naman. Pero nurse huwag ganon. Ang ibig sabihin, nursing ako, at least, natututo ko kung paano mag-manage ng pasyente, namimit ko yung maraming doktor dito mababait. Always think of the positive side of life. Hindi yung sasabi, ganito na lang ang buhay ko, ito bigyan ko sa akin, so magkapon na ako. Hanggang mamatay ako, mahirap. Maghihirap ka talaga kasi fixed mindset. Kailangan nasa growth mindset. Always thinking of positive in your life. Okay, dito ha. Always think of positive in your life. Now, nagdadrive ka sa kotse mo gabi. Kaso, kung magdadrive ka, lahat ng mga insekto tumatama doon sa windshield mo. Sir, tumingin sa akin. So, kung mayroong mga insekto sa windshield, ano mangyayari sa'yo? Ha? Madidisgrasya. Ang bilis. Hindi. Pag meron kang mga insekto sa windshield mo, nabibisit ka eh. Kasi, madumi ang windshield mo. Pero kung sinasabi is look beyond the bad gut. Sa likod noong mga ganong klaseng problema, sa likod nun, may maganda namang daan eh. Ang iniisip mo, yung nasa harapan mo, hindi mo iniisip yung after. Example, empleyado ka ng married child. Nahihirapan ka sa mga process kasi mga bago ka eh. So, gagawin mo, nahihirapan ako. Total, nakapag 3 days na ako dito, mag-inasaya na lang ako. Kasi nahihirapan ako sa mga pera ko na magbilang. Meron bang gano'n dito? Meron ba? Okay. What if nahihirapan ka, inayos mo yung buhay mo, yung pala in the future, ikaw pala ang incoming Vice President of the hospital. Diba? So, look beyond the budget. Lahat mo tayo, may nadadaan ng mga problema sa harapan natin. Pero minsan, huwag mo isipin yun kasi may magandang daan after that windshield. Education is also very important. Akala natin, pag after ng college, tapos ng edukasyon. Hindi ho ganon. At kung gusto nyo umunlad, kailangan nila, ano tawag nyo dito? Ano tawag nyo dito? Always find a mentor. Kung gusto mong umunlad sa company o umunlad sa buhay, maghanap ka ng tao na mataas sa'yo, nanggaling na sa nanggaling na sa status mo ngayon, tuturuan ka niya. Ako ay ma-mentor for some business people. I give, mga ganyan, mga counseling, etc. Bakit kailangan mo ng mentor sa buhay? Ako, may mentor ako, magnanay. Sila ang nagturo sa akin. Matataas silang mga tao. Mababawasan ng mistake. Sa mga opisina, maghanap ka ng mga boss dyan. Magtatanong ka. Ang mga boss hindi ho yan masusungit. Lahat ng successful people hindi masungit. Pag kung meron silang alam, gusto nila tumulong. They will guide you para hindi kayo magkaroon ng mistakes and will give you direction. Yan, marami akong CD sa bahay, kaso wala na akong CD player. Hindi ko matapos. Sayang. I also love books. Ito ho, hindi ho yan libro ng science. Mga medical, mga ano ito, mga personal development books. Meron akong koleksyon sa bahay. Kaya kita nyo, pag nagsusum ako, meron akong mga libro. The back of my Zoom background. Sino nakabasa nito? Personality Plus. Bakit taas kamay? Kakamayan ko.
Now, please, kung gusto nyo gumanda ang inyong relationship with other people, kahit i-google nyo lang mo ito, Personality Plus by Florence Litauer. Parang aawanin ako. Kahit wala kayo naiintindihan sa aking lecture, i-google nyo lang po ito. This will make a lot of difference in your life. Diyan mo mababasa ang tao. Akala ko kasi, nung hindi ko pa nabasa, akala ko ako lang ang normal. Pag hindi ko ugali, bakit ugali ka? Ang tao kasi may iba't ibang ugali. Now, maraming sa inyo, phlegmatic, choleric. Ako sanguine. So, iba ang personality ko sanguine. Akala ko, yung mga yan, yung ugali din, iba. Yung pala, apat pala tayo na iba-iba ang ugali. Okay? Saka yung, pag nagka-counseling ako, yung tinitingnan ko. Kasi mayroong mga bagay dyan. Melancholy is good for this one is good for that. So, maraming kombinasyon. 5 love languages. Yung nakabasa. Please lang po, nagmamakaawa ako sa inyo para hindi kayo mag-away ng inyong asawa. Please lang po, please. Yung 5 love languages, yung personality test, nabasa ko siya within 10 days. Ito, matagal ko nabasa ko, medyo matagal. Pero okay lang. Kung hindi ko ito nabasa, hanggang ngayon, nabibisit pa rin ako sa misis ko. Kasi pala, ang love language, iba-iba. Hindi ko na-explain, ang love language ko is words of affirmation. Ang misis ko is act of service. Saka, ang words of is physical touch. So, ay hindi ka. Ang misis ko, hindi ako minahalikan, pinahal. Bakit? Kasi act of service pala siya eh. Pagising ko, luto na yung almusal ko. Okay? So, ganun siya. Bayad na yung aking PLDT, etc. Emotional intelligence. This is another topic, one area. So, huwag natin eh. Pero importante is emotional intelligence. Ang alam ko before, nung kabataan ko, IQ. Pag matalino ka, successful ka, yun ang alam ko eh. Kaya ang honor student. Ano lang yun? Nakakaan ko na yun. Okay? Hindi ho lahat ng matatalino nagiging successful. Kasi ho, ang importante is kilala mo yung sarili mo at kilala mo ang mga tao sa paligid mo, na-i-scan mo yung environment. So, important is emotional intelligence. This will help your job. Dito ka matatanggap. Uy, ang galing nito. IQ. Ang talino, word top notcher. Tanggap kita agad. Kaso, hindi nyo matatanggal yun. Kasi, emotional intelligence niya is hindi maganda. Yung tinasabi ko sa isang doktor, sobrang talino nun. Nga lang, hirap ang pakisamahan. Know your strengths. Sir, anong strength mo, sir? Ikaw. Bukod sa pagiging maintain ng kagwapuhan mo. Ano po, flexibility in terms of... So ano ka, mga dancer ka, flexible eh. Sa klase po. Ha? Sa klase po. Sa klase? Nagtatumbling ka sa klase? Hindi. Ano po, mga set of activities na binibigay sa klase. So, bagay sa iyo. Gusto mo siya, di ba? So, know your strength. Ako, bigyan mo ako ng hindi ko magustuhan. Pagsalitain mo ako dito, kahit walang script, ayaw mo salita. Kaya kita nyo, wala akong script. Kasi yun ang strength ko eh. By the way, actually, kwento to ha, ayaw nang magyabang. 2023, I was awarded Most Outstanding Teacher in College 2023. Wala naman palakpak. Teacher ako. So sasabihin nyo, bakit si Dr. Andrade, mas magaling kaya Dr. ng Opera? Yun ang strength niya. Ang strength ko is talking. Chairman ako ng surgery sa CEU. Ngayon, may tanong ako dito. Dito naman tayo. Sa mga tingin sa akin, parang, inaano ka na? Bang bigyan na ito? Alak. Okay. Kung meron kang strength, meron kang weakness. Kung papipiliin kita, ano ang i-develop mo? Strength o weakness? Weakness. Weakness. Okay. Ikaw, meron kang strength at weakness. Ano ang i-develop mo? Strength. Okay. Bibigyan ko kayo ng tip para gumanda ang buhay nyo. Pag meron kayong strength at may weakness,
Huwag yun ang pakilaman yung weakness. Ang pagbutihan nyo yung strength. Katulad ng misis ko, magaling magsayaw. Hindi siya magaling kumanta. Yung strength ko is singing. Hinangin singing. Kumari lang. Mamaya, huwag kayo kalala. Mamaya, pag may oras pa. Kaya ako hindi ako nagsasayaw. Kasi sasayawin yung oras ko sa pagsasayaw. Kaya wala akong TikTok. Okay? Meron ako YouTube channel. Maya sabihin ko sa inyo paano. Now, know your stress. Lahat po tayo may stress. Then, reaction. May dumating sa yung problema, kung anong reaction mo, kung pangit ang reaction mo, magiging pangit ang buhay mo. Bibigyan kita ng example. 2 days ago, nasa San Mateo ako, ayaw mong padaanin ng mga motor. Okay? Nasa yellow box na ako, ayaw pa rin padaanin. Lusa na ako ng matagal kasi nagmamadali rin ako eh. May sumigaw sa akin, gago. Okay? Nagalit pa ako, hindi kasi totoo naman eh. Ba't ako, pwede naman akong bumaba, kabuling ko. Kaso, ba't ako tatakbo? Eh di ba, masasayang na yung oras ko, mabugin pa ako. So, ang reaction ko is, cool. Bagla ko na, pagigla ko radyo, okay lang. Let it pass. So, ganun ang reaction. Kung anong reaction mo, kung negative reaction ka, ma-apekto ka na buhay. Ang utak natin, 100%. Kung ang laman niya ay 100, bakit ka maglalagay ng negative? Kung negative sa utak mo ay 60, ang positive thinking mo is 40, maawa ka mo sa sarili mo. Kasi ikaw lang ang naglalagay ng nung paggatong. What if, katulad ko, wag niyo, iba ho ako, no? Ang akin kasi is I'm always on the positive side. Wala akong negative sa buhay. So, yung negative, parang ewan ko, hindi ako masyadong apektado ng negativities. So, puro lang ako positive. Next, pakinggan. Yun. Pakibasa. Versus problem. Ma'am, itong maputi. Kung ikaw ay nadukutan ng pera ng isang holdapper kanina, ano problema doon? Wala kang pera. Ikaw, may boyfriend ka ba o asawa o ano? Wala pa. Kung may boyfriend ka, iniwanan ka kanina, ano problema? Ganito. Another example. Lahat ng nangyari ng nakaraan, hindi iyon ang problema. Kaya nasunugan ka, problema mo, nasunog bahay namin, hindi yun ang problema. Kasi anything that happened in the past are all, nangyari na yun eh. Nakaraan na yun, wala ka na mga factor. Ang problem is, nasa kamay mo ang problema. Meron kang control. For example, nadukutan ka. Ang problema, hindi ka nadukutan. Ang problema, paano ka magtatrabaho ulit para makuha ng pera at paano ka mag-heroin ng PRC cards? Yun ang problema. Iniwanan ka ng boyfriend, hindi yun ang problema. Iniwanan ng boyfriend ko yun. Iyak ka nag-iyak. Hindi yun. Ang problema mo, paano makakakuha ng bago? Nasa kamay mo eh. Okay ba? So, tandaan nyo ha, anything that happened in the past is not the problem. The problem is what you can do today. Naintindihan? Yan, listening din. Huwag mo tayo masyadong madaldal. Ang mga tao, nagugustuhan kayo pag nag-listen. Ako, madaldal po ako. Pero during that training, ang bibig ko, sinisipper ko kasi sobrang daldal. So, technique, para kayo mahal na ibang tao, more of listening than talking. Okay ba? Bawasan ng daldal, katulad ko, madaldal. Positivity, no negativity allowed in your brain. Okay. Move forward and do not look backward. Sabi, lahat ng nangyari sa nakaraan mo, huwag mo naman yun kasi mabigat yun eh.
lahat na nangyari sa nakaraan, nag-away kayo ng kumari mo, nag-away kayo ng kumpare mo, okay lang yun. Lahat naman mo tayo nagkakaproblema, lahat mo tayo nagkakaroon ng ganung alitan. Pero pag lagi mo siyang dala, although may mga tao talagang gano'n, ng mga melancholic people, ang problema nangyari 2 to 3 years hanggang ngayon, dala pa rin. Hindi ko kayo masisisi, it's part of your personality. Move forward, kung meron kang kanya meron kang dinadalang mabigat na pagsalpon, problema yan, ano gagawin mo? Iwanan? Pwede. Ang technique dyan, kung meron kang dinadalang mabigat sa likod mo, putulin mo yung strap, babaksak na lang yan. Let it go. Let it go. Kanta ba yun? Let it go. Kanta ba yun? Keep calm and learn to say no. Again, if you want to be successful, learn to say no. Huwag lang sa boss. Pag ikaw ay laging nag-yes, lahat ni yesan mo, mahirapan ka sa buhay. Kaya dapat, learn to say no. Katulad nito, yung misis ko, nasa den ako, sabi na misis ko, Ruel, meron tayong bisita, kapit-bahay natin, doon sa malayo-malayo, nahihiya ako eh. Sabi ko, lumapit yung bago namin kapit-bahay, kung kilala, malayo. Sir, pwede mo ba kang makikabit ng Meralco sa inyo? Wala kaming Meralco line. Ginagawa yung bahay, pwede ba? Sabi ko, no. Kasi, mami, masunugan pa kami. Siyempre, di ba? Di mo alam kung sino yung... Tsaka jumper yung bawal ko. So, ay, say no. Sorry, gusto ko matulong pero in-order ko hindi dito. Okay lang, say no. Di ba? Masaya siya. Ay, hindi pala siya masaya. Ako lang. Matalo. Yan, learn ko to relax. Marami tayong relaxation. Iba't ibang klaseng relaxation. Forgiveness and apology. Sorry kasi sila nag-download na eh. Forgiveness and apology. Pag meron kayong kasalanan sa ibang tao, please ask forgiveness. Ligin ko kung kayo ay may nagawang kasalanan sa ibang tao, ask forgiveness. It's for you, it's not for them. Kasi, pwedeng hindi kayo patawaran, pero at least, you did your part to ask forgiveness. Tsaka, always apologize pag ikaw naman ang nakasama ng ibang tao. Ask for forgiveness. Forgive, let it go, and live. Learn to forgive. Yan. Hawak kayo ng ballpen. Hawak kayo ng ballpen. Wala pa rin ballpen? Kahit kutsara, o liit ng kasama nyo. Ang sigaw ng method, hawakan mo yung ballpen. Sino ba may ballpen? Kahit yung liit niya, hawakan mo. Ayan, may ballpen. Hawakan mo na yung pen. Yan ang problema eh. Mahigpit na mahigpit, pasakit ang problema. Are you willing to let it go completely? Yan si Don method. What is holding the pen in your hand? Di kamay mo. How do you get rid of the pen para mawala yung problema mo, mawala yung sakit? Let it go. Binitawan na. Let it go. Hindi ko kayo tinuruan ko ng Jesus ko ito, hindi ko kayo mapadala sa bahay. Kasi pag napunta kayo sa bahay natin, daan ballpen at kaala. Or let it go. Sige, ballpen. Let it lang. Ngayon, mag-isip kayo ng isang tao na may kasalanan sa inyo. O nagawa kayo ng hindi maganda. O kamag-anak, na namura ka, na lagi nasa isip ko. Bigyan ka na ng 3 seconds. Now, sabihin nyo sa kanya, God bless you, I forgive you, and I wish well. Isipin nyo siya. 1, 2, 3. God bless you, I forgive you, and I wish you well. I-forgive din na. Okay lang yun. Kahit ikaw, nagkasala ka rin sa iba. Ulitin natin. 1, 2, 3. God bless you, I forgive you, and I wish you well. Ulit. God bless you, or I forgive you, and I wish you well. Sabi nung sa libro, pag nilagyan mo ng Diyos, malaki ang chance na ma-forgive mo yung tao. Kaya nilagay ko rin. God bless you, I forgive you, and I wish you well. Lalo na pag tinatong I wish you well. Okay na tayong dalawa. Marami ka ba nang-isip? Mga barkado, hindi naman. Apologize if needed. Malapit na tayo matapos.
ito na, mga few slides na lang. Rules na sinusunod ko in a daily basis. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You are the average of your 5 friends. Maraming libruan nagsabi niyan. Kaya kung ulitin ko, meron ako isang klase doon sa CPU. Ang katabi niya lagi yung number 1 sa klase. Lagi niyang barkada eh. So ang grade siya matataas eh. Barkada niya yung number 1 eh. Ito ng buhay. 5-minute rule. Sino nakakaano ng 5-minute rule? Kung wala, ito sasabihin ko sa inyo. 5-minute rule is this. Kapag kaya mong gawin, in 5 minutes, gawin mo na. Example, meron kang kwalya na nasa sahig. Kung makikita mo siya, irritable ka. Ano ba naman yung gamutin mo, wala ka a few seconds, ilagay mo sa lagyan ng mga daming maruming damit. Okay? O kaya, yung basura nyo, lagi mo dinadaanan, puro basura, asawa mo ay ilabas. 5-minute rule, ilabas mo lang, baka wala pang 5 minutes, nasa labas na yun eh. Okay? Naintindihan? Ano yung 5-minute rule? Ano? Nakikinig ba ito? 5 friends eh. Hello. Pag may gagawin ka, kaya mo siyang gawain in 5 minutes or less, gawin mo na. Ginagawa ko yan lagi pag may nakikita ko sa sakit. Ano ba yung damputin? Sakit siya ha. Sabi nito, meron ako aquarium eh. Minsan nag-piplit na aquarium ko, nasa sahig mo ako. Kaysa mainit ka pa ako. Oo. Meron mga problema, nagsisimula sa maliliit na bagay. Pero pag hindi mo inalagaan, mag-aaway kayo. Example, meron akong isang mag-asawang kinausel. Nag-aaway sila, gusto nilang maghiwalay. Bakit? Yung lalaki, hindi umaten ng Zoom meeting, ng business meeting nila mag-asawa with a partner. Gusto nila simulang mag-away. At sila nag-away. Pinaka-counsel ko, okay naman. Kasi wala na sila rin eh. Hindi ko nahabol. Mga simple things lang. Pero kung hindi ka lang pati ng Zoom meeting. Example, ganito. Ang misis ko, visit naman, hindi ako binisim ng ng maaga. Nakahuli tuloy ako, binura mo. Minura mo. Sabi ng asawa mo, minura mo ako, hindi ka napag-aaral mo sa rin. Ako naman, lalaki. Visit naman itong misis ko, hindi naman almusal, doon na ako lalabas na ako kakain, hindi na ako bibigay ng sustento rito. Nabigay pa naman ako ng milyon sa buwan. Well, kaya ako, masarap ba? Sabi ng baba, hindi na ako binibigay ng 1 milyon sa buwan. Talagang na to, pag uwi nito, inanag ko na to, inanag. O pag hindi naman lalaki, galing trabaho, sinigawa mo na sinigawa. Ganun lang eh. Yung pala simula lang sa hindi pag-isip mo maaga. Yun nga ang tawag doon, snowball effect. Kaya kung may problema, isolve agad. Kaya kami ni Mrs. pag may problema, di ba sabi, ito, huwag kayo matutulog nang hindi nasosolve ang problema, no? Kaya okay, nagkaroon kami ng problema, 3 araw na ako gising. Hindi makatulog, dahil hindi. Ito, ilagay niyo ito. Ito, magagamit niyo ito. Padalas ito sa akin. Nagbablog ko ako eh. Marami hong bashers sa vlog ko. Ano yung sabihin ng 1+1? May mga tao, tandaan niyo ito ha, may mga tao, ang 1+1 sa kanila is 3. Ulit dito, may mga tao na ang tingin nila 1+1 is 3. Huwag yun na hong labanan yun. Huwag yun ang labanan. Kasi yun ang paniniwala nila eh. 1+1 equals, ilan ba 1+1? 2. Ano? 3? Ano? 3. Hindi, 2. 1+1 equals 2. Sabihin, kung alam mo tama ka, silang mali, huwag mo nang labanan. Kasi hindi mo sila masisway towards you eh. Huwag mo, hindi mo na sa pagkakas. Gusto niya 1+1. Hindi 1+1, 2 at 3. Ganun lang ako kasi pag nilaki pa kayo sa 1+1 equals 3. Hindi okay, 3. 3 ka, tama ka. Kasi nga pag nasabi mali ako, sige, tama ka. Tapos na. Diba? So, toxic ko pa ang buhay natin, napaka-iklit para mabuhay ng malungkot. 86,400 doon. Sino na alam yan?
What is that magic number? 86,400. Tilt tayo sa mga ano. Noong matagal na ako rito, bagong pasok lang sila nun, di ba? 86,400. Ano sa 86,400? $86,400 is the number of seconds for one day. 86,400 rule. Now, kung ikaw ay may 86,400 pesos, tanda mo 86,400 pesos ngayong araw. Bukas, meron ka pa ulit yan. 2 days from now, meron ka ulit yan. Ninakawan kita ng 5 piso, magagalit ka. Bakit? Kasi may paparating na ulit na 86,400. Oo. Ganito. Ginawa ko yan doon sa nagmura sa akin. Kasi minura niya ako ng mga 2 seconds lang eh. Ngayon, bakit ko sisirahin yung araw ko for that 2 pesos? Nakita ko nga yung mga bariya ko eh, sa kotse. Dami kong bariya eh. Eh, bariya nyo, baka 100 pesos lang yun. Nakawa mo ako ng 2 pesos. Ba't ako magagalit? Sige, kung ninakawa ka ng 200, nag-wish ka ng 2 pesos lang, pabayaan mo na. It will not affect you eh. Anong impact sa'yo? Kasi tomorrow is another day, so bakit kailangan sayangin yung moment na dapat ilaan sa iba? Huwag kayo ma-apektuhan. Kayo, okay ba kayo dyan? Nakikinig kayo? Okay kayo 86,400. Nakawa ka ng, pagmumuray ka ng 5 segundo, 5 seconds lang, meron kang 86,400 din na din. Huwag ka magpa-apekto sa simple things like that. Ginawa ko yan, gusto nagpura sa akin. 2 piso. Ganun ako mag-isip. 2 piso. 2 piso. Okay lang yan. Ito pa. Ito, huwag kayong magkalamat tapos tayo. Alam kong sino umuwi. Don't get hooked, beware. Ang isda, langoy ng langoy. Pag ay na-hook mo, hindi na siya makakalaw, hindi na siya free. May mga tao, minsan, nagni-negative vibe sa'yo, nagsasalta ng masama sa'yo. Ang iniisip is this, you cannot hook me lagi. Pag sabi nga, 1, 2, 3, you cannot hook me. Ulit, 1, 2, 3, you cannot hook me. Kasi pag ikaw ay na-hook, negative vibes, na-hook ka, nakuha ka ng kabila, baka magalit ka sa kabila. So ikaw ay makikipag-away pa sa mga tao na wala namang kwenta. So ang aking sinasabi, you cannot hook me. Ulit 1, 2, 3, you cannot hook me. Nagamit ko yan.